So wala po muna tayo sa sermon series po ngayon. And pag-uusapan po natin ay may mahalagang bagay po na dapat tayong balikan. At ito po ay matatagpuan sa aklat po ng unang hari o First King chapter 18, verse 30 to 39. Ayan. So kung may mga Bible po tayo, tingnan po natin, atin pong basahin. Basahin po muna natin. Okay. Pwede po bang salitan po tayo ng pagbasa? Basahin ko po verse 30, then response po kayo in verse 31. So okay po, 1 King chapter 18, verse 30 to 39. Verse 30, Then Elijah said to all the people, Come here to me. Then come to him, and he referred the altar of the Lord, which has been torn down. Verse 31. With the stones he built an altar in the name of the Lord, and he dug a trench around a large enough to hold to see of the seat. 33. Sabi po ng 34, Do it again, he said, and they did it again. Do it a third time, he ordered, and they did it the third time. 35. And 36, at the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed, Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, that I am your servant, and have done all these things at your command. 37. Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice. The wood, the stone, and the soil are also linked up the water and trench. 39. Lord, He is God. The Lord, He is God. Purihin po ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa banal at dakila, papasalamat po kami sa pagkakataong binigay mo po sa amin, lalo na o Diyos, yung kalayaan, yung pribilehiyo na kami ay makapagpuri, kami ay makapagpasalamat sa inyo pong dakilang kapangyarihan, sa inyo pong biyaya, lalo na o Diyos sa inyo pong salita na mahahayag sa umagang ito. Ama, dalangin ko po ang inyo pong pagkilos, ang inyo pong pangungusap, sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu. Kayo po ang siya pong maghari, kayo po ang malaya na kumilos, kayo po ang malaya na magpaunawa, magkaroon ng pangunawa sa amin, lalo na o Diyos, maunawaan po namin ang iyong naisin sa buhay na meron po kami, lalo na o Diyos, sa pagpapatuloy ng aming paglilingkod sa inyo. Kaya samahan kami, ikaw ang maging guro namin, ikaw ang magsalita, ikaw ang mangusap sa amin, gamitin po ang inyo pong abang lingkod at ang bawat salita na lalabas sa aking mga labi. Ito, O Diyos, ay maging biyaya, pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. And Lord, anumang uri o gawa ng kaaway, winawasak po namin in Jesus' name at wala pong kapangyarihan, kakayahan, O Diyos, na sirain, wasakin ang aming pananambahan sa umagang ito. Kaya sa inyo po namin pinagkakatiwala ang kapahayagan ng inyo pong mabuting balita. Muli, O Diyos, marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Ayan, purihin po ang Lord. Good morning po. Kumusta po tayo today? Kumusta po ang ating mga buhay, ang ating kalagayan? And bagamat last week pa o 2 weeks ago, dumanas tayo
ng iba't ibang uri ng suliranin. And of course, lalo na yung pagtaas ng gasolina, lahat ay tumataas. Lahat ay malalaki na o mataas na ang gastusin and everybody is affected. But thank God because meron tayong Diyos na buhay na kailanman ay hindi tayo pababayaan. Amen? Hindi natin control ang mga bagay na ito. Pero pwede nating piliin na tayo po ay patuloy na magtiwala at umasa dun sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? So balikan po natin yung ating pag-uusapan. 1 Kings chapter 18 verse 30 to 39. God restores power not through performance but through restored altar. So maganda po makita natin because pag-uusapan po natin yung may malaking magandang bagay po na meron pong kinalaman sa ating buhay bilang Kristiyano, bilang mananampalataya at bilang lingkod ng ating pong Panginoon. Public ministry o yung stage, God prioritizes private devotion. Mga kapatid, kung mapapansin po natin, lalo na po sa panahon po ngayon, sa panahon po natin today, kakaiba na at iba't iba na ang ministeryo po ng bawat iglesia. Mga believers, dapat nating intindihin at unawain ang ganitong bagay dahil grabe po ngayon kung kayo po ay lilibot, pupunta sa mga simbahan, madaming mga bagay na tayo po ay mapapansin. But isang bagay ang dapat wag nating kalilimutan, yung presensya po ng Diyos ay hindi dapat mawala sa bawat pagtitipon na meron tayo. Amen? Mga kapatid, mga mananampalataya, churches at mga believers are focused too much on the stage. Sa panahon po ngayon, lights, good music, program, social media presence, and everything. Pero ang tanong, ito ang pinakamagandang matanong natin, even ako, dahil bahagi po tayo dito. Kumusta po ang altar natin today? Kumusta tayo? Kumusta ikaw? Kumusta ako sa harapan po ng ating Panginoon? Today, churches, ang mga iglesia po, parang napakatindi na po ng competition. Pagandahan, pabunggahan, lahat ay kailangan maayos. Lalo na sa panahon natin na tayo po ay nako-conquered na ng social media. Di ba? But, huwag natin kalilimutan na ang pinaka-importante na hindi dapat mawala kahit anong ganda ng pagtitipon, yung presensya po ng ating Panginoon. Amen. The presence of God is more important sa lahat po ng bagay. Amen? Balikan natin yung ating passage. Sabi po dyan, 1 King, sa panahon po ni Propeta Elijah, Israel was spiritually broken. During the time of Prophet Elijah, sa panahon po ni Propeta Elijah, Israel was spiritually broken. They were worship Baal publicly. Pero ang altar ng Diyos was destroyed. Kaya during those time, Israel was spiritually broken. They worship idols, sumasamba sila sa hindi tunay na Diyos. Sumasamba sila kay Baal publicly. Pero ang altar po ng Diyos was destroyed during those time. Kaya makikita po natin in our passage na kung saan ay nire-revealed, muling itinatayo, muling bubuuin. At yun ang promise po din ng Panginoon. But in the time of Prophet Elijah, Israel was spiritually broken. Sila po wasak. Wasak yung kanila pong buhay spiritual. Wasak yung kanilang pananampalataya. Scattered sila and sila po, they were worship publicly kay Baal. Pero, ang altar po ng Diyos was destroyed. Pamilyar po ba tayo today? Maraming Christian appearance, pero kulang sa tunay na intimacy with God. Ito yung mas trending po sa panahon natin today. Sa panahon today, many Christian appearance, pero kulang yung tunay na intimacy
sa Panginoon. Maraming Kristiyano nakikita pero walang intimacy. Kaya today, pag-usapan po natin, don't build a stage if your altar is broken. Don't build on stage if your altar is broken. Unang bagay na magandang makita po natin, a broken altar leads to powerless ministry. Sinasabi po dyan, ano pong sabi? Basahin po natin, a broken altar leads to a powerless ministry. Verse 30, ano pong sabi? Sabi po dyan, then Elijah said to all the people, ano pong sabi? Come here to me. They come to him. And he referred the altar of the Lord which has been torn down. He referred the altar of the Lord that was broken down. Bago po gumawa si Elijah ng miracle, hindi siya agad nag-perform. Before Elijah pa, bago gumawa si Elijah ng miracle, hindi muna siya agad nag-perform. Hindi siya agad nag-call ng fire from heaven. Ano pong unang ginawa niya? Inayos niya yung altar. Inayos niya po yung altar. Inayos niya po muna yung altar. Bago po gumawa si Elijah ng miracle, hindi siya agad nag-perform. Hindi siya agad nag-call ng fire from heaven. Ano pong ginawa niya? Una niyang ginawa, inayos niya yung altar. Bakit? Kasi kahit gaano kaganda ng stage, kung sira ang altar, walang apoy po ng Diyos. Wala yung presensya ng Panginoon. If we are broken in the sight of God, hindi po bababa ang presensya po ng Diyos. Kaya that's why, ang sabi niya, then Elijah said to all the people, come here. Lumapit kayo. Hali kayo. Sabi po sa Pinoy version, verse 30, tapos sinabi ni Elijah sa mga tao, lumapit kayo sa akin. At lumapit ang mga tao sa kanya, iniayos ni Elijah ang altar ng Diyos na nawasak. Kumuha si Elijah ng 12 bato, gaya ng kung ilan ang tribes ng mga anak ni Jacob na pinanggalingan ni Lord ng Israel. Ibig sabihin, una po niyang ginawa, iniayos muna niya yung altar. Bakit? Why? Kahit gaano kagandang stage, kung ang altar ay sira, walang apoy na bababa. The presence of God will not come down. Amen? We need to prepare, hindi po muna yung stage. We need to prepare our heart before we serve the living God. Amen? Before we present ourselves, kaya sabi po ng Romans chapter 12, offer your bodies as a living sacrifice. Ialay ninyo ng buo. Ialay ninyo ng buo sa Panginoon. Sabi doon, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. That is your true and perfect act of worship. So maganda po makita natin na pinapaalala sa atin, bago gumawa si Elijah ng miracle, hindi siya nag-perform agad. Hindi siya nag-call ng fire from heaven. Ang una po niyang iniayos ay yung altar. Kasi kahit gaano kaganda, kahit gaano kaayos, kung sira ang ating altar, walang apoy na bababa. Walang apoy. Walang presensya ng Diyos na bababa. Why? Bakit? Ano po yung reflection natin? We can sing powerfully, but still be spiritually empty. You can preach, we can share loudly, we can testify loudly, but lack of God's presence. We can serve actively, but be disconnected from God. Ano pong pinapaalala po sa atin? Ministry without altar, ang tawag po dyan ay activity without authority. Brothers and sisters in the Lord, kung titingnan po natin at ating susuriin, sa panahon po natin ngayon, matindi na po ang nangyayari sa ating bansa, sa ating mundo, gera dito, away dito. Yung politics magulo, even our nation, matindi na po, talamak na po ang kaguluhan. Pero hindi po ibig sabihin, dahil ganito na ang sistema ng mundo,
ganito na din ba tayo? No. We can choose to be righteous in the sight of God. Pwede po tayong pumili na tayo po'y maging mabuti sa harapan po ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kasi kahit anong ganda, kahit anong ayos, kahit anong husay, kung wala po yung tinatawag na prayer life, wala po yung repentance, wala po yung presence po ng Lord, that is a stage without an altar. So mahalaga yung presensya po ng ating Panginoon. Mahalaga yung kapangyarihan ng Diyos. Mahalaga yung presensya ng Diyos ay ating pong maranasan. Kaya every ministry, everything na ginagawa po natin, dapat kasama po natin ang presensya po ng Diyos. Amen? Kaya when Elijah asked the Lord, hindi muna siya gumawa ng miracle. Ang ginawa po muna niya, inaayos niya yung altar. Pero makikita natin ng second part, pangalawang bagay po, God's part fall on referred altar, not a perfect stage. Tingnan po natin. Sabi po ng 1 King chapter 36 verse 18. Ano po sabi? At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward in praying. Ano pong panalangin niya? Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant, and I have done all these things at your command. Verse 37, answer me, Lord, answer me, so these people will know that you are God, para makilala ka, and that you are turning their hearts back again. Ma-restore. Verse 38, then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stone, and the soil, and also the click of water and the trench. Anong pinapaalala po sa atin? God's fire fall on referred altar, not a perfect stage. Bakit? Hindi po sinabi ng Bible na inayos ni Elijah ang paligid. Hindi niya pinaggandaan yung presentation. Ano pong inayos niya? Iniayos niya yung altar. Hindi po sinabi ng Bible, iniayos ni Elijah yung paligid. At hindi rin po niya pinaghandaan yung presentation. Ano pong ginawa? Mga kapatid, iniayos niya yung altar. At pagkatapos noon, ano pong nangyari? Dumating ang apoy ng Diyos. Hindi dahil maganda ang performance, hindi dahil magaling yung nag-perform, hindi dahil mahusay yung nag-perform, kundi dahil tama yung puso ng tao. Balikan po natin yung passage. Balik po tayo. Ano po sabi ng passage? Verse 37, answer me, Lord, answer me, so these people will know that you are God, and you are God, and that you are turning their hearts back again. Ang hinihiling po niya, maibalik, ma-restore. Isa pong magandang maalala po natin o makita natin, hindi po sinabi ng Bible, iniayos ni Elijah yung paligid. Hindi niya po pinagandaan yung presentation. Ang iniayos niya, yung altar, yung puso. At pagkatapos noon, dumating ang apoy ng Diyos. Hindi dahil maganda yung performance nila. Hindi dahil maayos kung paano nila pinresent. No. Kundi dahil tama ang puso nila sa Diyos. People of God, kahit anong husay, kahit anong galing po natin, ang lagi pa rin pong magmamatter sa Panginoon ay tama dapat ang ating puso sa Diyos. Amen? Your heart, yung puso natin, yun ang laging tinitingnan po ng Panginoon. Why? Because God is not looking for a perfect singer. God is not looking for a perfect preacher. God is not looking for a perfect church. He is looking for a restored altars. Amen? God is not looking for a perfect people. God is not looking for a perfect believers. He is looking for a restored altar. Yun po ang dapat nating makita na kahit anong galing natin, kung tayo po ay wasak, ang ating puso sa harapan ng the presence of God, hindi natin mararanasan. Ang gusto ng Lord, dapat tayo po ay tama.
Dapat tayo po ay laging tama sa harapan ng Diyos. Sabi nga po dyan, hindi dahil naging maganda yung kanilang performance, hindi naman pinagandaan yung presentation, kundi dahil tama yung kanilang puso. Ang panalangin, Lord, kailangan kang makilala, kailangan kang muling mahayag sa buhay ng mga taong ito, dahil sa ganon, yung kanilang puso ay bumalik sa iyo. Bumalik. Kaya sabi niya, God is not looking for a perfect singer, a perfect musician, a perfect preacher, a perfect church. Believers, He is looking for a restored altar. Why? Bakit? Ang tinitingnan lagi po ng Diyos ay ang ating pong mga puso. And pangatlong bagay na pinapaalala sa atin, the altar represent our personal relationship with God. Brothers and sisters, especially those in the ministry of the Lord, the altar represent your personal relationship with God. Ano ba yung altar today? What is the altar today? Hindi po ito yung physical stone. The altar is your prayer life. Number one. The altar is your prayer life. Yung panalangin natin. Second, your devotion. Third, your repentance. Pangatlo, your surrender. Kung wala ito, kahit gaano tayo ka-active, kasigasig sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, spiritually, ang sabi po dyan, ano pong sabi? Kahit active ka, you are spiritually dry ka pa rin sa Panginoon. Kapatid, kumusta yung altar natin today? Kumusta yung prayer life? Do we pray? Kumusta yung devotion? Kumusta yung repentance? Nagsisisi pa ba tayo pag tayo ay nakagawa ng kasalanan? O we enjoy yung moment na tayo po ay nagkakamali? Mas masaya tayo pag tayo ay nagkakamali. Sinusuko ba natin yung ating buhay sa Panginoon? Naisusuko pa ba natin yung ating buhay? Na ipagkakatiwala pa ba natin yung ating buhay sa Lord? Lord, Ikaw ang bahala sa buhay ko. Ikaw ang mag-ayos sa gagawin ko. Lord, I surrender everything to you. Ikaw na po ang bahala. O hindi, kaya ko yan. Magaling ako. Mahusay ako. Alam ko yan. Paalala po. Next slide. Kahit active tayo sa ministry, spiritually dry kung wala po yung mga bagay na ito. These things will represent, these things will manifest sa buhay po natin. Tanong, kailan ka po huling umiyak sa panalangin? Kailan ka huling umiyak sa prayer? Do we pray? Yes. And that is, kailangan po. Kailan ka huli nagbasa ng Bible? Not for, dahil ikaw po ang devotion leader, ikaw ang mag-share, ikaw ang Sunday school teacher. Kailan ka huling nag-share? Nagbasa? But for yourself, kailan huli ka nag-repent sincerely? If you don't remember, your altar might be broken. Amen? Kung hindi po natin maalala, if you don't remember these things, your altar might be broken. Every time ako po, honestly, every time na ako po magbabahagi ng salita ng Lord, lagi ko Lord, baka there is someone naman na mas evil sa akin. Lord, maybe there is someone na mas powerful, mas mahusay, mas magaling. Lord, kayo po ang magtayo. Because napakahirap. Hindi po madali. Kaya po, when you are giving the opportunity to share the Word of God, gawin po natin na meron pong kaisan. Pag-aralin natin, paghandaan natin, ipanalangin natin, isaayos natin, even your testimony. Kung kahit magte-testimony ka, basta binigyan ka ng opportunity na magamit ng Lord, ipanalangin natin. Because maybe o pwede na mangyari, there is someone na makonvert sa pamamagitan ng buhay mo. Amen? Maybe mayroong umiiyak
may malungkot, may nasasaktan during that time at pwede kang gamitin ng Lord na ilid ka at yung taong iyon, ma-inspire siya, magbago siya, at makalapit siya sa Panginoon. Amen? Kaya when the Lord is giving you the opportunity to represent God, do it perfectly. Amen? Ayusin po natin because we're representing God. Amen? Especially those in the ministry in the Lord. Tayo po, everybody, we're called, tayo po ay minister ng Lord. Tayo po ay ministeryo ng Diyos. So gawin natin ng maayos because ginagawa din ng Diyos yung bahagi niya sa ating pong buhay. Amen? Pang-apat na bagay. Ano pong sabi dyan? Many today are building stage while ignoring their altars. Madami po sa panahon po ngayon, many believers today, nakakalimutan yung tunay na altar. They build the stage while ignoring their altars. Sa panahon natin ngayon, mas importante ang platform kaysa presence. Do you aware of this? Mas importante yung platform kaysa yung presence. Mas importante yung platform kaysa yung presensya po ng Diyos. Second, mas importante yung audience kaysa yung obedience. Kasi masasaktan. Kasi baka po hindi na tumuloy. Baka po matisod sa akin. Pangatlo, mas importante yung image kaysa yung tinatawag na intimacy. Yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya po mas marami, kaya po ang resulta, maraming, ano pong sabi dyan? Second, maraming emptiness and madaming dry spiritual. Mas importante yung platform kaysa yung presence. Mas importante yung audience kaysa yung obedience. Alam niyo po sa Lord, it doesn't matter kung tayo po ay kokonte. It doesn't matter kung tayo po ay iilan. As long na yung puso natin ay tama naman sa Panginoon. Amen? Ano ba pinapaalala po sa atin? Tingnan po natin yung modern example. Sa panahon po natin ngayon. The modern example, ang sabi po dyan, social media Christianity. Posting verses, pero hindi naman natin naiintindihan yung sinasabi ng verse. Posting verses, but kapatid, let us be very careful. Dapat alam natin ano yung pinopost natin. Naiintindihan natin, alam natin yung konteksto, alam natin yung background, alam natin yung settings, anong nangyari. Baka mamaya mali na po. Second, ano pong sabi dyan? Sharing worship clips. Tingnan niyo pong mabuti, sino po ang author, saan nanggaling, kanino pong denomination, alamin natin ng konti, baka mamaya ma-mislead natin, magkaroon ng problema. And pangatlo, leading publicly. Pero, privately, kasi yan po public. But privately, ano pong sabi dyan? No? Second, third, no holiness. That is building a stage without an altar. We need to go back to the basic para mas maintindihan po natin na mas mahalaga yung altar natin before the stage. Mahalaga po na tayo po ay ayos bago tayo humarap sa ating Panginoon. At kung tayo po ay haharap sa Diyos, aayusin at aayusin tayo ng Panginoon. Because that is building a stage without an altar. Amen? Panglimang bagay, sabi po dyan, restoration start when you revealed your altar. Yes, because verse 30, ang sabi po dyan, ano po sabi verse 30? And Elijah said to all the people, come here to me. And they come to him, and he referred the altar of the Lord which has been turned down. Hindi sinabi ni Elijah, let's create a better show. Let's create a better program.
Let's create a better ministry. Let's create a better concert. Ano pong sinabi dyan? Ano pong sinabi dyan? Come here to me. Lumapit kayo and they come to Him. Hindi po sinabi, let's create a better show. Let's create a better church. Let's create a better ministry. Ang sinabi ni Elijah, come near. Lumapit kayo, come here to me. And they come Him. Lumapit sila. And He referred the altar. Brothers and sisters in the Lord, restoration start when you revealed your altar. Lagi nating huwag kakalimutan yung ating sarili. Huwag nating kalilimutan yung personal nating buhay, yung personal nating ministry, because tandaan niyo po, you have a personal ministry sa sarili po natin. Huwag nating kalilimutan na tayo mismo, wala tayong time sa ating pong Panginoon. I remember what I said last time. Sometimes, we are too much busy doon sa kingdom, but we always forgot there is a king in the kingdom, and that is Jesus. Amen? We're always too much busy doon sa kingdom at nakakalimutan natin na mayroon pong mahalagang tao, and then that is the King. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So ulitin ko po, hindi po sinabi ni Elijah, let's create a better show, a better program, a better ministry, a better church. Ang sinabi niya, come near. He referred the altar. Ano po ang paalala? How to build our altar today? Una, one of the basic thing na dapat natin maintindihan, return to prayer. Kahit simple lang. I encourage everyone, kung nahihirapan po tayo manalangin personally, if you are struggling to pray personally, meron po ba dito nag-struggle na hindi makapanalangin mag-isa? I believe na lahat naman po tayo, alam natin yung the Lord's Prayer, tinuro sa atin yung Acts. Ano po yung Acts? Letter A is adoration, compassion, thanksgiving, and supplication. If you're struggling to pray personally, meron pong panalangin na pwede po tayong magkaisa. Visit us every Saturday. Join us in prayer. If you're struggling to pray, personally ask someone to pray. Panalangin mo ako, Pastor. Panalangin mo, nag-struggle ako, hindi ako makapanalangin. But one of the basic thing na dapat nating tandaan, return to prayer. Second, ano po yung pangalawa? Return saan? Sa salita po ng Diyos. If you want to rebuild, if you want to restore our altar, manalangin at bumalik tayo sa salita po ng Diyos. One verse a day. Ang ganda po nun. Paglabas natin, may baon ka, mayroon kang pangahawakan, may promise ka. Pangatlo, pinakamahalaga, repent sincerely. Magkaroon tayo ng tunay na pagsisisi. Dahil ang tunay na Kristiyano ay hindi nagpapatuloy saan? Sa pagkakasala. Kundi nagpapatuloy ito kay Kristo. Namumuhay kay Kristo. Ang tunay na mananampalataya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala, kundi namumuhay na kay Kristo. Sumunod, sabi po dyan, remove idols. Ano po ba ito? Distraction, sin, at saka yung tinatawag na priorities. Sometimes, kailangan nating i-check. Baka we're too much, nandun na yung priority natin, nakakalimutan natin si Lord. Pastor, mahal ko kasi, ito kasi ang gusto ko, siya kasi ang gusto ko. Minsan nawawala, baka nakakalimutan natin yung priority natin ay si Lord. And pinakamaganda po, be consistent. Not just emotional. Amen? To reveal your altar, kailangan maging consistent.
Not just emotion. Hindi for occasion lang. Because ministry is not for occasion. Prayer is not for occasion. Word of God is not for occasion. Ang altar ay parang bahay po natin. Parang tahanan po natin. Hindi mo ito maayos in one day. Pero pwede po nating simulan today. Amen? Pwede nating simulan. We can start today. We can start today. We can start to pray. We can start to read the Bible. We can start to repent. We can start to remove our idols. We can be consistent. Not just for emotional. Bakit? Kasi nga, yung altar po natin, parang bahay natin. Hindi natin po maaayos in one day. But pwede po nating simulan kahit sa pakonti-konti. Because pag nasimulan po natin, pwede tayong magpatuloy. Ang problema, kung hindi po natin sinisimulan. Amen? Mga kapatid, God is not impressed with our stage. He responds to our altar. God is not impressed dun sa stage na meron po tayo. God is nag-respond sa Lord. He responds to your altar. Ulitin ko po, brothers and sisters in the Lord, mga minamahal, God is not impressed with our stage. He responds to your altar, to your prayer life, to your devotion, to your commitment, to your ministry. Mararanasan po natin ang presensya po ng Panginoon. Kaya, before you share, before we preach, before we testify, before you sing, before you serve, before you lead, let us ask, is my altar whole or broken? Kumusta? 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 Okay ba tayo? Okay pa ba tayo kay Lord? Nadadama pa ba natin ang presensya ng Lord? Na kahit na tumataas ang gasolina, pero kampante tayo, secure tayo, dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Amen. That is faith. Dahil alam natin na kahit anong mangyari, magkaroon man ng pag-shake, magkaroon man ng pagyanig, alam natin we are secure in the hands of God because sasamahan tayo ng Panginoon. Because tama yung altar natin. Tama yung faith natin. Tama yung ating paniniwala sa Panginoon. Kung nararamdaman mo ngayon na parang napapapayaan natin yung prayer life, nagiging busy tayo sa ministry, pero distance naman tayo sa Lord. Kailangan nating bumalik. This is the moment na kailangan nating i-check yung ating relasyon sa Panginoon. Kailangan nating bumalik, kailangan nating ibalik, kailangan nating pag-alabin yung ating pong pag-ibig muli sa Panginoon. Do you remember your first love? Tama? Naranasan niyo po ba yung first love niyo? O naalala niyo pa? Kaya Nico, naalala mo pa yung the moment na nakita mo si Ate Shara? Yung first time mo siyang nakita, wow. Ano nangyari? Ano? Dumaan lang. Grabe naman yun. Ate Annabel, nung nakita niyo po si Kuya Resty, naisip niyo po ba na siya na ba talaga yung the man? Parang hindi, no? O hindi daw? Bakit? Kuya Albert, nung nakita mo si Ate Michelle. Bakit? Grabe, no? Iba yung kwento ni na Kuya, ni na Kuya Vern tsaka ni Ate Inday. Kuya Vern, nung nakita mo si Ate Inday, talaga bang siya na talaga yung babaeng ibibigay ni Lord? Parang iba, no? Ayaw din nila, no? Mga kapatid, let us remember the first day na na-meet natin si Lord. Iba yung pakiramdam, di ba? Iba yung feeling na parang yung talagang yung hype, yung init, iba eh. Kasi ako po, nung naramdaman ko at nakita ko yung kabutihan ng Panginoon, sabi ko, grabe. And nung binabalikan ko, pag nag-reminisce po ako, sabi ko, Lord, kung di mo ko tinawag, kung di ko naramdaman yung pag-ibig mo, wala. Sayang. Sabi ko, wala, di ko makikita si Sister Mira, di tayo magkikita-kita.
Kasi kundi ko naramdaman yung pag-ibig ng Diyos. And alam po, I'm so grateful kasi doon sa bagay na yon, nakita ko kung gaano kadakila ang Panginoon. Sabi ko, grabe kung paano kumilos ang Diyos. Yun ang isang maganda pong makita. Kasi I remember, the other Saturday po, when nag-visit po kami sa Batangas, and yung tita ko, yung asawa niya namatay, nagkukwento siya dun sa mga pamangkin, sa mga pinsa namin, sa mga kamag-anak ko, na sabi niya, yung mga pinsan mo, ganito na yung buhay. And the bottom line ng kwento niya, grabe, mayayaman na, totoo naman. May mga business, mga nasa barko, engineer, nurse, and mga principal. Sabi ko, hindi ko kailanman ipagpapalit ang pagiging pastor dahil mas mayaman ako sa kanila. Yes. And I'm so grateful kasi ini-imagine ko, sabi ng tita ko, medyo kumambyo siya nung pahuli, mas mapalad ka talaga. Sabi niya sa akin. Kasi, to make the story short, kukwento ko lang, huwag yun na pong sasabihin, tumatawag yung mga pinsan ko, meron po ako isang pinsan, nasa barko. Pinsan, ipanalangin mo ako. Sabi ko, bakit? Tatalong ka ba sa barko? Hoy, tumigil ka, nasa gitna ako ng dagat. Namatay ang aking ama, pumunta ka doon, iniwanan ako ng aking asawa. Imagine, sabi ko, yung pinsan ko mo, kumikita ng 100,000 a month. May magandang bahay, may magandang sasakyan, nasa private school ang mga anak, maayos ang buhay. Kumakain ng mahigit 3 beses isang araw. Ito yung nangyari. Mabuti ang Diyos. Amen? Kasi po ang kayamanan not only in material things. Yung ikaw ay payapa, yung ikaw ay panatag, na alam mo na merong Diyos na kayang umayos ng ating pong buhay. Amen? That is a blessing. Amen? Kaya sa mga kabataan na nagmamadali, kayo magmadali. There's a right time. Amen? Ayusin natin yung altar natin before yung love light natin. Amen? Fix our altar. Baka may gustong isaayos ang Lord. Because hindi pa dumadating yung the one. Hindi pa dumadating si Mr. M, yung 3 M. Yung mayaman, mapera talaga. Pero, kailangan ba yun? Kasi naalala ko, may 3 C kasi. 3 C yung kay Pastor Lawrence, sa akin M lang eh. Ano ba yung 3 C? May kondo. Ano ba yung sabi? Career. Anong karil? Pakiulit nga yung C, karil o karir? Karil. Medyo nalilito ako dun sa Hindi karil nalilito talaga ako dun eh. Mamaya ka sa akin. So, dapat Christian din. Balikan po natin. Is my altar whole or broken? Let us go back to the presence of the Lord. Kasi pag tama at ayos yung ating altar, ibibigay ng Diyos. Amen? Don't fix on stage if your altar is broken. Lord, before I stand people, panalangin natin, teach me to kneel down before you. Ano po ang relevance ito sa ating iglesia? What is the relevance today? Focus less on production, more on prayer. Revival doesn't start on stage. It starts in secret. Your prayer, your devotion, your commitment sa Panginoon. Second, your private life determines your public power. Because intimacy with God influence before people. Ano pa pinapaalala sa atin? Huwag kang magtayo ng entablado kung sira ang dambana. Huwag kang magtayo ng entablado kung sira ang iyong dambana. Kasi mananatili ang sira kung hindi ayos ang ating puso sa harapan ng Diyos. Ang kapangyarihan po ng Diyos ay hindi dumarating sa magaling na performance. Kundi saan? Kundi sa pusong nakatuon sa ating Panginoong Jesus.
Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi dumarating sa magaling na performance, kundi sa pusong nakatuon sa Kanya. So, balikan po natin, isipin natin kung paano natin naranasan yung pag-ibig natin ibalik natin. Yung first love, kung paano natin nadama yung kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi dumarating sa magaling na performance, kundi sa pusong nakatuon kay Kristo. So dapat lagi tayong nakatuon sa Lord. Because focus less on production, more prayer. Because revival doesn't start. Hindi siya nagsisimula sa stage. It starts in your secret. Kaya your private life determines your public power. Because intimacy with God influence before people. Kaya siguro, may mga tanong, may mga panalangin na hindi pa tinutugon ng Diyos kasi may gusto pang ipaayos sa Lord. Maybe God is doing something mas greater, mas better, at mas best doon sa nais ng Lord sa atin. Inihahanda ka pa ng Diyos. Iniayos pa tayo ng Panginoon because may gusto siyang ipagawa. At pag pinagawa ng Diyos, ready tayo doon sa nais ng Panginoon sa buhay natin. Ang kailangan, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Patuloy nating isaayos yung altar natin. Kaya magandang balikan natin, hindi sinabi ni Elijah, let's create a better show, a better program, a better ministry. Ang sinabi niya, halika kayo, lumapit tayo sa Lord, magtulungan tayo, sumampala tayo sa Panginoon. And binalikan niya, let us return. Let us return in prayer. Let us return in word, sa word of God. Let us repent sincerely. Let us remove our idols and be consistent, not just emotional. Amen? Balik po tayo sa Panginoon. Ang kailangan natin, ang susi natin, wala pong iba kundi ang ating Diyos. Amen? Ang Diyos ang kasapatan, ang Diyos ang katugunan, ang Diyos ang kasiguraduhan natin sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Tumataas ang bilihin, yes, we're affected, pero nagpapatuloy po tayo. Because alam natin, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen? Kaya tayo tumayo, tayo manalangin. Mga minamahal kay Kristo, mga kapatid, may beloved, ang gusto ng Lord, hindi yung stage na meron tayo. Ang gusto ng Lord, maayos yung altar natin. And your altar represent your prayer life, your devotion, your commitment, your repentance. Kapatid, kailangan at dapat nating maunawaan at intindihin na dapat inaayos natin yung ugnayan natin sa Panginoon. Di natin alam what will happen sa ating bansa bukas, sa susunod. Ang alam ko lang, kahit anong mangyari, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Let us fix our altar in the Lord. Lapit tayo na isaayos ng Diyos nang sa ganon, maranasan natin ang presensya ng Lord. The most important thing sa buhay po natin today, maranasan natin yung presensya ng Panginoon. Because God is not looking dun sa perfect singer, musician, preacher, disciple. Ang gusto na ng Lord, dapat tama, maayos ang ating puso sa harapan ng ating Diyos. Amen. Let us pray. Kami namin Diyos sa banal at dakila at makapangyarihan sa lahat. Diyos na may akda ng langit at ang lupa. Diyos na nagbigay ng buhay, pag-asa sa amin. Ang Diyos na namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang bayaran sa gipin kami sa aming pagkakasala. At pagkalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na magmuli upang kami, pagdating sa hinaharap,
ay merong pag-asa na muli kaming bubuhayin. Patuloy po naming dalangin, Ama, na sa panahong ito, sa aming paglilingkod, sa aming pong buhay, patuloy, O Diyos, na makapagbigay kami ng kalwalhatian sa inyo pong dakilang pangalan. That everything we do inside the church, outside the church, ay maging kapaki-pakinabang, maging biyaya, magkaroon ng impact yung buhay po namin. Lalo na, O Diyos, dun sa mga kaluluwa na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Kaya Lord, I pray na ayusin, turuan kami, tulungan mo kami, na yung aming altar ay lagi pong ayos sa inyong harapan. Yung aming prayer life, yung aming devotion, yung aming commitment, yung aming buong buhay, yung aming pagkatao, nawa Lord, ay maging tama, maging ayos. Hindi lang yung performance namin, kundi Panginoon, yung buong pagkatao po namin. Kaya Lord, we're asking for your divine blessing. Lord, continue to bless your people. Continue to anoint your people. Continue to use your people mightily para po sa ikalalago ng inyo pong gawain. And I pray na patuloy po naming maranasan lagi ang inyo pong presensya. At hayaan mo, Lord, na sa pagpapatuloy ng aming paglilingkod, makita po namin ang inyo pong kabutihan sa aming pong mga buhay. At hayaan mo din, Panginoon, na kami ay makapagbigay ng kalwalhatian sa inyo pong dakilang pangalan. Muli, Ama, samahan kami at patuloy, O Diyos, na maranasan nga po namin ang inyo pong biyaya sa aming pong mga buhay. And Lord, I ask the power of your name, by the power of your blood, to continue to bless this place, continue to bless your people, and even, Lord, yung aming ministry na ginagawa, nawa, ito po ay para po sa inyo at lagi pong nakasentro sa inyo, hindi po sa amin. Dalalam po namin, ikaw ang sentro po ng lahat ng ito. You are the center of this church. Kaya alam po namin na ikaw ang dapat maitaas, hindi po ang aming pong mga sarili. And also forgive us, Lord, if sometimes o madalas nakakalimot kami. Sometimes we neglect your power. We neglect your presence. We ignore yung time namin sa iyo, yung aming devotion, yung aming commitment, yung aming prayer life. And sometimes, nakakalimot kami dun sa mga pangako namin sa inyo. Kaya ibalik mo kami at hayaan mo, Lord, na maisaayos namin yung aming altar. At nang sa ganon, sa pagharap po namin, we are ready to receive your divine blessing. So Lord, bless these people, bless our church, bless our ministry, at gamitin mo po ang bawat isa for the expansion of your kingdom, hindi lang po sa lugar na to, kung saan man sila naroroon, maging biyaya at pagpapala ang buhay ng bawat isa. Muli, Ama, sa inyo pong papulit pagsamba, marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lahat na nagmamahal sa ating Diyos ay magsabi na, Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Thank you for watching. Here at Green Pastures World Mission Church, we are committed to building intimacy with God and His church. We'd love for you to stay connected. Follow us on our social media channels for more uplifting content. See you in our next video, and may you be blessed.